Where was Jesus 3 days after his baptism? Ang nakasulat po sa Marcos, iba. Sa John 1:35, iba. John 1:43, iba. Sa John 2:1-11, iba ho. Ano ho ba talaga ang totoong nangyari? 3 days after his baptism. Imagine there is a three-day period. And he can be in all those places that were mentioned by the four Gospels. Sabay-sabay hong pangyayari yun. Not necessarily. But he can be there in 3 days. Yung isa nasa templo, isa nasa bundok. Di ba? O hindi naman magkakalayo yan eh. Si Joshua napunta sa iba't ibang lugar? Oh, in 3 days. Oh, In after 3 days. Oh. Where was Jesus? You're asking me of the duration of after baptism, di ba? In 3 days. Ano? After his baptism. Di ba? Ha? Mabuti, basahin natin yung sinasabi niya. Sige po. Marcos 1:12-13. At pagdakay, itinaboy siya ng Espiritu sa ilang. At siya'y nasa ilang na 40 araw na tinutokso ni Satanas. At kasama siya ng mga ganid. At pinaglingkuran siya ng mga anghel. Oh, yun sa isa po sinasabi niyo. John 1:35. John 1:35. Basa ulit, kapatid na Joseph. Nang kinabukasan ni muling nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. At kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. At narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad. At sila'y nagsisunod kay Jesus. Oh, tuloy mo. At lumingon si Jesus at nakita silang nagsisunod. At sinabi sa kanila, ano ang inyong hinahanap? At sinabi nila sa kanya, Rabi, na kung liliwanagin ni Guro, saan ka tumitira? Sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo at inyong makikita. Nagsiparon nga sila at nakita kung saan siya tumitira. Dito, parang lalabas, doon sa isa, Nasaan ho siya? nandun siya sa ilang. Ito naman, nandito siya sa nakita siya nung mga alagad. Ano? Nakita siya ni Juan muna na binabaan siya ng Espiritu Santo. Ano? Tapos, doon sa isa naman. 1:43. Basa. John 1:43. Nang kinabukasan ay pinasiyahan niyang kumaroon sa Galilea at kanyang nasumpungan si Felipe at sa kanya sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ngayon, ano pa po isa? John 2:1-11. Kasalan sa kanin. John 2:1-11. Kasala naman yun, ano? Ngayon, you are practically mentioning Ano ho the talaga day, nangyari? you are trying to cite the day right after the baptism of Jesus Oh, Christ. where was Jesus Christ? When was Jesus? Gaya po ng sagot ko sa inyo, yung pa rin ang sagot ko ngayon. Ito po hindi nangyari sa isang araw, sa isang setting. Hindi po sa isang araw ito nangyari, hindi nangyari ito sa isang setting. These are events na inirecord ng mga evangelists as they were commanded or dictated by the Holy Spirit. Tamang-tama naman eh. Nung bautismo si Jesus, siyempre, ang first hand na makakakita sa kanya, the one who baptized him, and that was John. Oh, nung mabautismoan, binabaan na ika siya ng Espiritu, sinabi sa akin na ika ng Ama, na nagsugo sa akin, na kung sino ang bababaan ng Espiritu, yun ang aking anak. At pagkatapos noon, nakita niya yung iba pang alagad. Ito pangyayari immediately after baptism. It is not even a day. It may be an hour or 2 hours. Yung lapse nung panahon na yun para mangyari. Ang katunayan, the following day, pinuntahan niya sino nga? Si Simon. The following day. Si Felipe. Oo, yun. Pinuntahan niya, no? Yung following day na yun, that is more or less barely 24 hours after the baptism. O, they will within the period of time na pwedeng mangyari, ano? Yun namang, pagkabotil mo sa kanya, pagdaka, dinala siya, itinaboy siya sa ilang ng Espiritu Santo. O, ibig sabihin, yung salita ron, it can be after 3 days or 2 days.
na mangyari naman yung sinasalaysay ni John. Pinaikli na. Oo. Kasi po ganito yan eh. Ang Biblia, kung magsalita po, dapat ma-acquaint tayo dun sa paraan ng pagsasalita ng Biblia. May salita ang Biblia na, yun ay kay may 6 na araw na lakarin. Ano? Di ba? May isang araw ng Sabat. Hindi eksaktong sinasabi kung gaano Ang- lalakarin mo, no? May 6 na araw na lakarin. Bakit ganon? Samantalang God is an exact God. Really, God is an exact God. But the one walking is not exact. Depende. Maaaring merong mahinang maglakad, maaaring abutin siya ng Matagal. hanggang Sabat. Meron namang, kasi bawal ho sa Israel ang maglakad ng Sabat. Di ba? Kaya kung maglalakad ka, kakalkulahin mo na, yung kung makakarating ka ron bago magsabat, may 6 na araw lakarin. Kaya kung ikaw talaga naglalakad ka, makakarating ka bago magsabat. Pero pag kukupat-kupat ka at may rayuma ka, aabutin ka ng sabat, lalagpas sa 6 na araw. Kaya kung isulat, may 6 na araw na lakarin. Tapos, ang pinakain niya ay may 5,000 katao. Ha? Pag sinabing may 5,000 katao, hindi rin binilang ng eksakto dahil Precisely. approximate na yon. Ganun po ibig ko sabihin doon. It can take place well within the 3-day period that you are trying to ask. Maraming po salamat. Salamat po sa inyo.